Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yung minorya, naghalinhanan. Nagpalitan ng banat kay Amy Marcos. Talagang umalma ang mga senador ng minorya kay Amy. Lahat halos ng senador ng minorya, yung 11. Yung 11 na senador, maliban lang yata kay Lito Lapid. Si Lito Lapid na nahimik na lang. Anyway, kahapon, talagang hindi mapatawad ng minorya yung mga ginawa ni Amy Marcos. Kasi ang akusasyon ni Amy Marcos, mga kabunyog, yung minorya daw, ibig sabihin sila Soto, sila Lacson, sila Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Mig Zubiri, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Win Gatchalian. Yung mga nasa minorya daw ay mayroong conspiracy o pakikipagsabwatan sa Kamara, sa House of Representatives para palitan ang konstitusyon ay para amindahan ang konstitusyon o mag-chacha, charter change, alisin ang term limit, i-extend ang term ng mga ng presidente, ng vice presidente, ng senador at saka ng mga kongresista. Wala munang eleksyon sa 2028, Noel. Kasi ayaw daw nila na matuloy ang eleksyon dahil mananalo si Sara. Parang ganun yung sa halip, tuloy na muna si PBBM na Pangulo, wala munang elections. Kaya yun ang sinasabi ni Amy, may sabwatan. Sa katunayan daw, nag-meeting daw, nagkita daw, o umano, si Tito Soto, nakipagkita sa Sol Air, kila Speaker Bujidi ng Kamara. At nandun pa daw si Lacson. Pinag-usapan daw doon ang chacha. Kaya, yun daw ay malinaw na may maniobra ang minorya, gusto ng minorya maagaw uli sa kanila, kay Cayetano, ang pamumuno ng Senado. Kasi, ang plano talaga ng administrasyon ng minorya, ibig sabihin nila Soto at Lacson, amyendahan ng konstitusyon para hindi magka-eleksyon. Noel. Yan yung ay siyempre galit na galit yung minorya. Hindi nila pinalampas yun. Naunang nagsalita si Mig Zubiri. Pagkatapos sunod-sunod na si Tito Soto, si Ping Lacson, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros. Lahat sila nagsalita. Bam Aquino, lahat talaga binira si Amy Marcos. Kaya actually walang nagawa kahit yung mga kasamahan ni Amy. Walang nagawa ang mga kasamahan ni Amy. Bakit walang nagawa? Ay kasi obvious naman kasi yung fake news ni Amy. Obvious naman na propaganda yung ginawa ni Amy. Hindi naman yun eh. Hindi naman, kumbaga, hindi naman hindi naman totoo yung mga sinabi niya doon. Haka-haka niya lang. Halimbawa, sabi ni Tito Soto at ni Ping Lacson, totoo ba na may meeting na nangyari si Senate President Soto at saka si Bujidi sa Sol Air? Nung Senate President pa si Soto. Sabi ni Soto, yes, totoo yan. Pero hindi yun meeting para sa chacha. Hindi yun para sa chacha. Kaya lang, sabi niya, ni-raise daw ni Speaker Bujidi yung issue. Ano ba ang sentimento ng Senado tungkol sa chacha? Halimbawang gawin ang Senado na by region. Ibig sabihin, dadagdagan ang bilang ng mga senador by region na. Hindi tulad ngayon na ang eleksyon ng senador ay national. Yun daw ang sabi ni Bujidi. Ang sabi naman daw ni Senate President Soto, hindi ko alam kung anong tingin diyan ng mga kasamahan ko. Tanungin ko sila. So ibig sabihin, ang sinasabi ni Senate President Soto, yung meeting na yun hindi naman tungkol sa pag-amyenda ng konstitusyon. Kaya lang sa usapan, parang free-flowing yung usapan. Nabukas lang ni Bujidi. Halimbawang ang chacha, matanggap kaya yan ng Senado? Parang tinatanong siya. Ang sabi nga ni Soto, kung may source kayo
na nagbalita niyan. Tanungin niyo yung source niyo. Anong sagot ko? Kasi hinahamon ni Soto na ang sinabi niya, hindi siya nagsabing oo. Ibig sabihin, ang sabi ni Soto, hindi sa buwatan yon kasi wala naman siyang sinabi na payag siya sa gano'n. At hindi niya alam na ibubukas yun sa meeting na yun. Kaya bakit mo aakusahan siya? Nakasabwat doon. Hindi niya alam yung agenda na yun. At hindi siya pumayag doon. Yun lang ano. Ang sabi naman ni Lacson, hindi rin siya involved sa usapan na yun. Nagkataon na nung araw na yun, nandun din siya sa Son Air, may ka-meeting siya. Nung dumaan siya dun sa hall, tinawag daw siya ng staff ni Senate President Soto. Pinapasok siya doon. Para nga daw siya napapasok sa maling room. Sabi niya, tama ba tong room na napasukan ko? So ang pinapakita ni Lacson, walang sabuatan doon at walang meeting na formal doon. Napapasok lang siya doon. Sabi niya nga, hindi ko alam na kung anong usapan doon. At ito pa ang matinding sinabi ni Senador Ping Lacson. Mayroon daw silang ano ba yun? Sunday breakfast group ba yun? Kasama niya daw sila Lito Banayo, kung sino-sino pa. Magkikwentuhan daw sila. Doon niya daw kwininto kila Lito Banayo na mayroong mga nagpo-propose na magkaroon ng tsa-tsa galing sa house, sabi niya. Pero wala naman na niya yan, hindi naman susulong yan kasi ayaw ng mga senador niyan. Yun daw yung sinabi ni Lito Banayo. Kasi si Lito Banayo yung sumulat ng article sa Manila Standard ba yun? Sabi ni Lito Banayo, may plano ng tsa-tsa. Ang nag-uusap ay sila Lacson, sila Soto, at saka sila Bujikdi. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, ako ang source ni Banayo. Kasi kami nagkikwentuhan. Bakit ko sa kakanya ikikwento ang isang bagay na sikreto? Ibig sabihin, hindi sikreto yon. Hindi naman seryoso yung usapan na yon. Kumbaga, naibukas lang yon. At saka hindi siya involved doon, sabi ni Senador Ping Lacson. Kaya mali daw yung mga pinagkakalat nila Amy Marcos. Ini-exaggerate daw yung issue na yan. Wala naman daw plano ng tsa-tsa. Kaya galit na galit yung mga senador eh. Sabi ni Mig Zubiri, hindi ako nasabihan tungkol sa bagay na yan. Yun din ang sabi ni Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo, hindi namin alam yan. Hausyaw yung presentation na yan ni Senadora Amy Marcos. Tinawag na hausyaw eh. Kaya talagang umalma ang mga senador ng minorya. Si Senador Bam Aquino, sabi ni Senador Bam Aquino, mali. Fake news yung mga pinagsasabi ni Senadora Amy doon sa presentation niya. Mali yun. Dahil ang lumalabas mga kabunyog, wala namang plano ang minorya ng tsa-tsa. Una, hindi naman nila napag-uusapan. Pangalawa, inamin na nga ni dating Senate President Soto. Nung Senate President pa siya, nag-usap sila ni Bujikdi sa Soler. Pero hindi naman ang agenda tungkol sa tsa-tsa. Nabanggit lang ni Speaker Bujikdi ng Kamara. Hindi naman daw siya nag-comment doon. Hindi naman daw siya umuo. Ang sabi niya, hindi ko alam ang stand ng mga colleagues ko diyan. At si Lacson naman, sinabi niya rin, hindi rin siya part ng pag-uusap na yun, napadaan lang. Kaya yung mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, masyadong ini-exaggerate ni Amy Marcos yun, kaya gumagawa ng kwento. Parang pinapalabas niya na ang plano daw ng minorya, agawin uli yung liderato mula kay Cayetano, sila uli ang maging mayorya dahil nga ang agenda nila ay tsa-tsa. Ang may utos daw niyan ay ang administrasyong Marcos. Kaya daw ngayon gusto ng mga minorya itong 11 agawin kay Cayetano kasi magpapalit ng liderato. Pag nagpalit ng liderato, tsa-tsa, yun daw ang totoong agenda. Doon nagalit ang minorya. Sabi ni Zubiri, bakit mo kami aakusahan yan? Lahat kami dito sa minorya, ayaw namin ng tsa-tsa. Matindi yung sabi ni Zubiri. Nung panahong Senate President ako, nang sinusulong ang tsa-tsa, sabi niya, yung People's Initiative sa Kamara, lahat ng senador, pinangunahan niya daw yun bilang Senate President, kontra sa tsa-tsa. Ito naman ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, ko ang chairperson o chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Sa buong panahon na siya daw ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, wala siyang pinatawag na
na consultation man lang para sa Chacha. Yan ang sabi niya. Kaya medyo nangangalaiti rin sa galit si Kiko Pangilinan. Fake news yan. Kasi kung pabor kami sa Chacha, dapat ako bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, magpapatawag ako ng consultation. Isusulong ko yan dahil ako ang chairman, sabi niya, ng Senate Committee on Constitutional Amendments. But on record, makikita nyo, hindi ako nagpatawag ng anumang konsultasyon na ang agenda ay Chacha. Yan ang nasa record. Kaya paano nyo kami aakusahan? Sabi niya, paano nyo kami aakusahan na kaming mga nasa minorya ay pabor sa Chacha? Numero 1 nga kaming kontra dyan eh. Yan yung mga matinding banat ng minor. Kaya parang sinampal kaliwat kanan si Amy. Mga kabunyog, mga kababayan. Umbaga ang pinaka-point ni Mig Subiri, ng Senate President siya, ang buong Senado kontra sa Chacha. Nung sinusulong ang People's Initiative ng Kamara, nagpapapirma sila, numero 1 kumontra ang Senado, kaya hindi na isulong. Sabi naman ni Kiko Pangilinan, siya ngayon, nung bago pa nagpalit ng liderato, siya ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Wala siyang isinulong na Chacha. Kaya, at saka, lahat daw sila sa minorya kontra sa Chacha. Bakit ngayon pinapalabas ni Amy Marcos na pro-Chacha sila? Wala yun, hindi totoo yun. Kaya galit na galit yung mga minorya eh. Sabi ni Rapi Tulfo, hawsyaw yan. Napilitan ngayong tanggalin ni Amy yung kanyang audio-visual presentation. Binawi. Binawi. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.